Mainit na balita ngayon tanghali. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng investigasyon sa extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng nagdaang administrasyon. Senator Christopher Bongo itinanggi ang rewards system sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil hinimok ang mga dating PNP chief na linawin ang kanilang pagkakasangkot sa drug war ng Duterte administration. Voluntary downgrading ng working visa ng mga foreign Philippine offshore gaming operator o POGO worker hanggang October 15 na lang ayon sa Bureau of Immigration. Lokal na pamahalaan ng Maynila naglabas na ng abiso para sa magtutungo sa Manila North at South Cemetery. At malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad simula bukas, araw ng Martes. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 14, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Umaasa ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration na makakakuha ng hustisya mula sa International Criminal Court o ICC. Kaya naman, hinikayat na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makipagtulungan sa ICC. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Hinikayat ni Gabriela Women's Party List Representative Arn Brosas ang Marcos administration na makipagtulungan na sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng investigasyon sa extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng nagdaang administrasyon. Ginawa nito ang pahayag ng humarap sa House Quadruple Committee o Quadcom ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima ng EJ case. It's about time na yung Marcos administration should pursue yung ICC kasi panahon nito na lumalabas yung mga biktima at nagbibigay talaga dapat ng kaukulang suporta para sa kanila. Nananatili ang posisyon ni PBBM kaugnay ng issue. Walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at hindi nito iserve ang arrest warrant sa dating Presidenteng Duterte kung maglalabas ang ICC. Ayon naman sa advisor ng National Union of People's Lawyers na si dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares, sa ICC na umaasa ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima ng EJ case. Mahirap talaga magsampa ng kaso dito sa Pilipinas. May kaso ngayon, Mr. Chair, sa ICC. And in this case, Mr. Chair, dito medyo umaalagwa ang investigasyon because they started way back in 2017. 2018. So matagal na yun na sila nakakalap ng maraming dokumento and therefore para sa mga biktima, isa itong paraan para magkaroon sila ng hustisya. Samantala, humingi naman ng paumanhin sa mga kaanak ng mga biktima ng anti-drug war si retired Police Colonel Royina Garma, naging hepe ng Cebu City Police. Dati rin itong General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng dating Pangulong Duterte. I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao, discretion. At nakita ko rin naman na ginamit na nagkakamali. Inaamin ko may nagkakamali. Pero pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto mag-file ng case. Pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na-process ang crime scene. Which is not under my control ang crime scene. Separate unit pong humahawak niyan.
Sa Quadcom, inihayag ni Garma na kinausap siya ni dating Pangulong Duterte at pinaghahanap siya ng operatibang maaaring magpatupad ng Davao Model ng anti-drug war sa buong bansa. May cash reward umano ang Davao Model kaugnay ng operasyon ng mga tauhan ng pulisya, kabilang na ang pagkamatay ng mga sospek. Kinokonsidera ng House Quadruple Committee na imbitahan sa pagdinig nito sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinipensahan ni Senador Christopher Bongo ang War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit rin ng mambabatas na wala siyang kinalaman sa police operations noong panahon ng Duterte administration. Bunsod nito na nawagan ng senador para sa patas na investigasyon sa mataas na kapulungan kaugnay ng mga alegasyon ni retired Police Colonel Royina Garma. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Itinanggi ni Senador Christopher Bongo ang sinasabing reward system ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office Chairperson Royina Garma sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon sa Senador, walang ibinigay na anumang pabuya si Pangulong Rodrigo Duterte kapalit ng buhay ng sinumang mapapaslang nasangkot sa operasyon ng iligal na droga. Binigyan diin ni Senador Bongo na bilang abogado at dating prosecutor, hindi kailanman pinayagan at kinonsinte ng dating Pangulo ang walang kabuluhang pamamaslang. Aniya, ang War on Drug campaign ay pangunahing plataforma ng Duterte administration at dahilan ng kanyang pagkapanalo. Makailang beses ring pinuri ito ng mga mambabatas mula sa House of Representatives. Nilinaw rin ng senador na nooy Special Assistant to the President na wala siyang anumang partisipasyon sa operasyon ng War on Drugs. Limitado lang anya ang kanyang posisyon sa pagsasaayos ng schedule, appointments at iba pang presidential engagements. Binigyan din ng mambabatas na wala siyang kinalaman sa police operations at hindi rin mismo humahawak ng pera ng opisina ng Pangulo. Naniniwala ang senador na mga aligasyong ito ni Garma sa House Quadruple Committee hearing ay isang taktika ng paglilihis para pagtakpan ang kanyang partisipasyon sa pamamaslang noong 2019 kay former PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Bunsod nito, nanawagan si Senador Bongo sa mataas na kapulungan ng Kongreso para sa isang impartial o patas na investigasyon sa mga aligasyon ni Garma. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala ring alam si Senator Ronald Bato de la Rosa sa sinasabing rewards system sa mga pulis kaugnay ng nooy War on Drugs campaign. Sa isang panayam, sinabi ng former Philippine National Police Chief na noong panahon niya ay wala naman silang mapagkukunan ng pondo para bigyan ng pabuya ang mga pulis. Hindi rin niya alam kung ano ang motibo ni dating PCSO Chairperson Royina Garma sa mga ipinahayag nito sa House Quadcom. Nanawagan si Philippine National Police Chief, Police General Romel Marbil sa mga dating PNP Chief na linawin ang kanilang pagkakasangkot sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pagbubunyag ni retired Police Colonel at former PCSO Chairperson Royina Garma na mayroon umanong reward system sa pagpatay sa mga drug suspect. Sa isang pahayag, sinabi ni General Marbil na iimbestigahan nila ang mga pahayag na ito ni Garma upang matiyak ang pananagutan at transparency sa organisasyon. Naghahanda na rin anya sila upang tignan ang mga alegasyon laban sa mga dating hepe ng pambansang pulisya. Inihayag din ni General Marbil na magpapatupad ang PNP ng mga hakbang upang palakasin ang kumpiyansa ng publiko at maiwasan ang mga katulad na pang-aabuso sa mga susunod na operasyon. Sinabi ng Department of Justice o DOJ na gagawa sila ng investigasyon kapag may natanggap na silang committee report mula sa Kamara kaugnay sa high-profile killings kabilang ang pagpatay kay Tanawan City Mayor Antonio Halili. Mula sa Department of Justice sa Maynila, ang detalye ihahatid ni Dante Amento live. Dante, sino yung naatasan ng DOJ sa gagawing investigasyon? Magandang umaga-aga. Magsasagawa nga ng sariling investigasyon ng Department of Justice o DOJ
sa pamamagitan niya ng National Bureau of Investigation o NBI, kaugnay ito sa pagpatay sa ilang kilalang personalidad sa bansa tulad ni Tanawan City Mayor Antonio Halili, Albueras Leyte Mayor Rolando Espinosa, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at iba pa na napatay noong panahon ng war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Pero aga paliwanag ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez, ito ay kung na-endorso o may naibigay na sa kanila ang report ng House Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga ngayon sa isyu. Dagdag pa ni Vasquez, maaari rin kung may sinuman tulad ng Philippine National Police o PNP o pribadong individual na maghain ng reklamo laban sa mga posibleng sangkot dito. Kailangan anya na may initiatory process o na may magtulak sa DOJ upang sila ay magsasagawa ng investigasyon at gayon din ang case build-up sa issue. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nakatakdang imbitahan ng Senado si Liu Dong, na kilala bilang godfather ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, upang magbigay ng mahalagang impormasyon hinggil kay dismissed Mayor Alice Guo at ang kanyang mga kaugnayan sa naturang aktibidad. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, umaasa siyang makapagbibigay si Liu ng detalye tungkol kay Guo Waping at iba pang konektadong tao sa POGO Network. Ang pag-aresto kay Liu na tinaguriang kingpin ng POGOs ay isang mahalagang hakbang sa patuloy na investigasyon ng Senado. Sinuspindi ng Manila Police ang lahat ng permit to carry firearms outside of residence sa Metro Manila para sa Asia-Pacific Meet. Sa inilabas nilang abiso, epektibo ang suspensyon mula ngayong araw hanggang Biyernes, October 18. Tanging ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agency na gumaganap ng mga opisyal na tungkulin at nakasuot ng uniforme ang papayagang magdala ng mga baril. Nasa 2,500 tauhan ng National Police District ang ide-deploy sa iba't ibang key location sa Metro Manila para sa sinasabing isa sa pinakamalaking pagtitipon sa disaster risk reduction. Nasabat ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Center sa Ninoy Aquino International Airport ang iba't ibang uri ng iligal na droga na nagkakahalaga ng 7.59 million pesos. Kabilang sa mga nakuha sa 4 na kahina-hinalang parcel ang 1,000 piraso ng ecstasy tablet ang laman, gamma hydroxybutyrate, marijuana oil at jelly candy na may marijuana. Una itong idineklara bilang mga personal na gamit gaya ng massage oil at kape. Ngunit nang suriin gamit ang K9 dogs, nakumpirma na may lamang itong mga illegal na droga. Agad itinurn over sa Philippine Drug Enforcement Agency ng PNP Aviation Security Group o AVSI Group at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang mga parcel para sa laboratory analysis at legal na hakbang. Pinuri naman ni Police Brigadier General Christopher Abrahano, Director of PNP AVSI Group, na ang pagkakasabat sa kargamento at sinabing bunga ito ng kanilang patuloy na pagbabantay, paghihigpit ng seguridad sa paliparan at pinahusay na laban kontra illegal na droga. Nilinaw ng isang kongresista na hindi retroactive ang panukalang batas na naglalayong ituring na heinous crimes ang extrajudicial killings o EJKs. Ayon kay House Quadruple Committee Chairperson Representative Robert Ace Barbers, isusulong na gawing priority ang pagtalakay sa nasabing panukala. Mula sa Kamara, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba yung nakasaad na penalty dito sa extrajudicial killings sa ilalim ng panukalang batas?
Oo, Aga. Walang panukalang batas na retroactive ayon kay House Quadruple Committee Chairperson Representative Robert Ace Barbers. Yan yung sagot ng mambabatas ng tanungin kung retroactive ba yung panukalang batas na layong ituring heinous crimes ang extrajudicial killings o EJKs. Sa ilalim ng panukala, reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang maximum penalty sa mapatutunayang guilty sa EJKs. Subalit pag naisabatas naman yung pagbalik sa death penalty, posibleng ito ang isulong na parusa ayon kay Congressman Barbers. Isusulong din nilang gawing prioridad ang panukalang batas. Samantala, posible namang maglabas ng partial committee report ang Quadcom kung kinakailangan upang maging basehan ng preliminary investigation ng Department of Justice hinggil sa EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Sa susunod na linggo, isasagawa ang pang-siyam na Quadcom hearing at ang illegal drug trade ang patutuunan ng pansin ng 4 House panels. Pag-uusapan naman ng Quadcom chairpersons kung anong petsa ng hearing iimbitahang dumalo sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Hanggang bukas na lamang ang ibinigay na deadline ng pamahalaan para sa Foreign Philippine Offshore Gaming Operator o POGO workers na legal na nagtatrabaho sa mga POGO o Internet Gaming Licensees o IGLs sa bansa na magsagawa ng voluntary downgrading ng kanilang working visa. Paalala ng Bureau of Immigration, samantalahin ang ibinigay sa kanilang deadline para patuloy silang makapasok sa Pilipinas sa susunod na pagkakataon. Mula sa Pasay City, ang detalye ihahatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, marami na ba ang voluntaryong nag-downgrade ng kanilang visa? Agad sa ngayon, wala pang total tally ang Bureau of Immigration, pero marami-rami na daw ang nag-downgrade nitong nakalipas na linggo. Kaya yung mahigit 10,000 na bilang noong nakaraang Lunes, posibleng malaki pa ang maidagdag dyan. Muling nagpaalala ang Bureau of Immigration na hanggang bukas na lamang October 15 ang voluntaryong downgrade ng kanilang visa status at isuko ang kanilang alien employment permit sa mga dayuhang nagtatrabaho sa mga Internet Gaming Licensee o IGL o dating tawag na POGO. Ayon kay Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, bukas ang kanilang tanggapan sa SM Aurora Office ngayong walang pasok sa Pasay at Maynila hanggang bukas dahil sa isinasagawang Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Pagkatapos ng October 15 ay ikakansela na ng DI ang visa ng mga hindi sumailalim sa voluntary downgrading. Pag hindi po sila nag-downgrade before October 15, sila po ay ordered to leave already. Pag ordered to leave po, kinakailangan umalis na po sila immediately sa labas ng bansa. Hanggang December 31 lamang ang ibinigay ng pamahalaan para makapanatili sa bansa ang mga dayuhan. Ang lahat ng hindi aalis ay ilalagay sa blacklist ng DI at hindi na ito makakapasok sa bansa sa mga susunod na pagkakataon. File your downgrading now and leave the country by December 31. I hope since we are law-abiding foreign nationals in the past, we still abide by the law, we still abide by the policies of the national government. Follow po itong declaration natin na kailangan umalis na po sila by December 31. Target ng DI ang 30,000 na dayuhan, bagamat hindi naman daw ang lahat ng mga ito ay inaasahang magda-downgrade ng kanilang visa dahil ang ilan ay kusa ng umalis at pinabayaan na lamang mapaso ang kanilang visa. Diyan mo ang latest mula dito sa Pasay. Balik sa'yo, Aga. Salamat, Ryan Lacanlale. Naglabas na ng advisory ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa pagbubukas ng Manila North at South Cemeteries. May paalala rin ang Manila LGU sa mga dapat at hindi dapat dalhin na mga pupunta sa sementeryo. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Sa abiso ng Manila Local Government, bubuksan ang Manila North at South Cemetery mula October 30 hanggang November 3. Magsisimula ang pagpapasok ng mga tao alas 5 ng umaga at isasara ng alas 7 ng gabi. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga nasabing petsa ang pagpasok ng anumang uri ng sasakyan. Wala ring munang libing at cremations.
Hanggang October 26 lang din pahihintulutan ang paglilinis at pagpipintura ng mga puntod. Wala ring vendor ang papayagan sa loob ng sementeryo. Ang mga kasamang bata ay kailangang kumuha ng tag mula sa Manila Department of Social Welfare. Tanging mga tent lang din mula sa city government ang papayagan sa loob at mahigpit na ipagbabawal ang anumang political groups na magsasagawa ng programa. At upang matiyak naman ang kaligtasan ng publiko, may mga standby na ambulansya at doktor. Magtatalaga na rin ng skeleton force ang Manila Police District sa October 27 habang full force na sila pagsapit ng October 30. Maglalagay na rin ang portalet sa iba't ibang lugar sa loob ng Manila North at South Cemetery. Mayroon ding libreng e-trike ride sa mga matatanda. May kapansanan at buntis sa labas ng gate. Muli namang pinapaalalahanan ng publiko na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal gaya ng matutulis na bagay, nakalalasing na inumin, mga alagang aso at pusa. Gayon din ang mga speaker at sound systems, flammable materials, pati na ng sigarilyo at lighter. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ng Manila International Airport Authority o MIAA ang mga akusasyon na pinapayagan ng VIP service nito ang mga pasahero na makaiwas sa mga mahahalagang airport procedures kapalit ng pagbabayad ng 800 pesos. Nilinaw ng MIAA na ang kanilang VIP service, partikular ang Meet and Assist service, ay alinsunod sa mga protocol ng Bureau of Customs, Immigration, Quarantine at Security o CIQS at base sa mga regulasyon ng pamahalaan at airlines. Pagtitiyak pa ng MIAA, handa silang panatilihin ang mataas na antas ng seguridad, profesionalismo at transparency sa lahat ng kanilang serbisyo. Ngayong araw na lang sana ang paghahain ng petisyon na ideklara ang nuisance ang isang aspirant o nais kumandidato sa 2025 midterm elections. Ngunit pinalawig ito ng Commission on Elections o COMELEC dahil sa pagdedeklara ng holiday sa Maynila. Narito ang report ni Dante Amento. Bibigyan pa ng Commission on Elections ng hanggang October 16 ang mga nais maghain ng nuisance petitions. Kasunod ito ng inilabas na memorandum ng Malacanang na nagdedeklarang walang pasok sa Maynila at Pasay City ngayong araw, October 14 at sa Martes, October 15. Kaugnay ito sa isasagawang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Sa ilalim ng COMELEC rules, dapat may isampa ang petisyon sa loob ng 5 araw pagkatapos ng filing of Certificate of Candidacy noong October 8. May tuturing na nuisance ang isang aspirant kung ito ay tumakbo lamang para lituhin ang mga botante o kaya guluhin ang proseso ng eleksyon. Gayon din kung mapapatunayan na hindi naman talaga sincero ito sa tinakbuhang posisyon. 5 days only from the last day of the filing of the candidacy. So dapat po makapag-file sila sa mga local candidates na sa palagay nila ay mga panggulo o pang-istorbo o panglito lang sa mga kababayan natin. Sa susunod na buwan, target ng COMELEC na marisolba lahat ng nuisance cases para hindi na maisama ang pangalan sa pag-iimprenta ng balota. Samantala, may mga petisyon na rin natanggap ang komisyon na layong kansilahin ang COC ng mga nagnanais kumandidato. Nakatanggap na rin po ang COMELEC Law Department, ang COMELEC Clerk of Court ng 5 na mga petisyon na pinapakansel ang candidacy sapagkat perpetually disqualified to hold public office. Ang petition for cancellation of COC ay maaring ihain sa loob naman ng 25 araw pagkatapos ng paghahain ng kandidatura. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Aprobado na ng Toll Regulatory Board o TRB ang bagong toll rates para sa NLEX connector simula bukas October 15, 2024. Bahagi ang bagong toll rates ng programa upang unti-unting ipatupad ang toll fee para mabawasan ang bigat sa mga motorista. Sa bagong toll matrix, 119 pesos na ang sisingilin para sa Class 1 vehicles habang 299 sa Class 2 at 480 naman ang Class 3. Ipinatupad ang unang toll rates noong 2023
4 na buwan matapos buksan ang Caloocan to España section ng NLEX Connector. Inanunsyo ng New NAIA Infra Corporation o NNIC ang napipintong pagsasailalim sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 4 sa ilang safety upgrade at renovation sa darating na Nobyembre. Itinakda ang renovations simula November 6 hanggang February 2025. Ang Terminal 4 ang pinakamatandang sa lahat ng mga terminal ng NAIA at kasalukuyang host ng AirSwift, Sunlight Air at Sebgo. Lahat ng ito ay lilipat sa Terminal 2. Ang Terminal 4 ay tumatanggap ng humigit kumulang 2,900 na pasahero araw-araw o 2.23% ng daily passenger volume ng NAIA. Muling humarap ang Department of Social Worker and Development o DSWD sa pagdinig ng Senado para sa panukalang 2025 budget. Nangako ang ahensya na makapag-regular sa trabaho ngayong taon ng mga contractual social workers na matagal nang nagsisilbi sa ahensya. Alamin natin ang detalye sa live report ni Asher Cadapan Jr. Asher, ilan yung mga social workers na mareregular sa trabaho sa DSWD? Mahigit 4,000 hanggang 5,000 individual na miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ang mareregular na sa trabaho sa loob ng taong 2024 sa ilalim ng Department of Social Worker and Development o DSWD. Prioridad dito ang mga nagsilbi ng pinakamatagal na panahon bilang social worker sa ahensya, ngunit nasa ilalim pa rin ng contract of service. Ito ang kinumpirma ng Department of Budget and Management o DBM kasabay ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado para sa panukalang 2025 budget ng DSWD. Nilinaw naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may ilang pang social workers sa ahensya na hindi naman kasama sa 4Ps pero isinumite nila sa DBM na mairegular din sa trabaho. Sa kasalukuyan anya, simula budget hearing noong nakaraang taon ay mahigit 6,000 ng social workers ang naregular sa trabaho sa kagawaran. Muli namang binigyan din ni Senador Amy Marcos na dapat matigil na ang pagiging numero 1 end of contract o ENDO violator ng DSWD. Nadismaya ang ilang senador sa nakaraang pagdinig noong Setyembre dahil sa napakarami pa ring bilang ng mga tauhan ng DSWD ang nananatiling contractual ang posisyon sa trabaho. Partikular na dito ang mga social worker na mahigit 1 dekada ng nagsisilbi sa ahensya, ngunit hindi pa rin nare-regular sa trabaho. Paliwanag naman ng DSWD, taon-taon din nilang inihiling sa DBM ang regularisasyon ng mga naturang social worker, ngunit hindi pa rin ito naaprubahan. Ngunit naunawaan na nila ang posisyon ng DBM dahil sa pagkakaroon ng tight fiscal space o limitadong pondo para sa ahensya. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nahuli sa isinagawang joint operation ng Philippine Coast Guard at BFAR Fisheries Protection and Law Enforcement Group Region 5 ang 3 bangkang pangisda sa karagatan malapit sa Balud, Masbate at Gigantes Island, Iloilo. Ang mga ito ay nagsasagawa ng troll o galadgad na pangingisda. Labag sa Republic Act 10654 na kilala rin bilang the Philippine Fisheries Code of 1998 ang pagsasagawa ng troll o galadgad. Pagmumultahin ang may-ari ng 3 bangka na aabot sa kabuang 728,000 pesos. Bad news po para sa mga motorista dahil ipatutupad na ang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas, araw ng Martes, October 15. Batay sa magkakahiwalay na abiso ng mga oil company, may pagtaas na 2 pesos and 70 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng price hike na aabot sa 2 pesos and 65 centavos ang kada litro ng gasoline. 2 pesos and 60 centavos naman ang itataas sa presyo ng kerosene. Ayon sa industry players, nakakaapekto pa rin sa paggalaw ng oil prices ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East.
Para sa ating weather update, ngayong araw, patuloy na nakakaapekto ang shear line sa extreme northern Luzon. Gayon din ang easterlies mula sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Samantalang makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may papulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Eastern Visayas. Habang patuloy namang magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may papulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa nalalabing bahagi ng bansa. Gayunpaman, wala namang namamataan na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang sa pag-uusapan sa 59th Director General Civil Aviation Conference sa Cebu City ang insidente ng mga bird strike bunsod umano ng climate change. Ngayong araw, nasa higit 300 delegado mula sa Asia-Pacific region ang lumahok sa talakayan. Mula sa Lapu-Lapu City, Cebu, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano na yung napag-usapan dyan sa 59th Director General Civil Aviation Conference? Aga sa ngayon, nagre-resume pa lang ulit yung pagpupulong. Pero kanina, nagbigay ng kanilang mga keynote speech si International Civil Aviation Organization President Salvatore Sicietano, pati si Director General Manuel Tamayo at Transportation Secretary Jaime Bautista. Ngayong araw nga ay nagsimula na yung isang linggong Director General Civil Aviation Conference o DGCN na isinasagawa dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ito yung ika-59 na DGCN at ika-4 na beses na pinangunahan ng Pilipinas. Nasa higit 300 mga delegado mula sa mga bansa sa Asia-Pacific region ang lumahok ngayong araw. Ayon sa CAAP, isa sa pag-uusapan nga ay yung mga bird strike o yung mga ibon na bumabangga sa eroplano. Nakapaloob ito sa tema sa pagpupulong na Shaping the Future of Aviation, Sustainable, Resilient, and Inclusive. Ayon sa CAAP, pagdating sa seguridad, nagiging concern ngayon sa aviation sector yung mga bird strike. Ito dahil nasisira umano ang habitat o yung natural na tirahan ng mga ibon, kaya napapadpad sila doon sa mga ruta ng eroplano. Sa Pilipinas, meron nilang mga insidente ng bird strike pero minimal lamang at wala namang major incident na napapaulat. Sa speech kanina ni CAAP DG Tamayo, ibinida nito na ang Pilipinas ay kabilang sa unang nakiisa sa carbon offsetting at reduction scheme. Ayon naman kay Transportation Secretary Jaime Bautista, marami pang mga tatalakayin sa magiging kabuuan ng DGCN na pwedeng i-adapt ng mga o ng DGCA na pwedeng i-adapt ng mga bansang nakiisa. Yung pagpupulong aga ay nakaschedule hanggang sa Biyernes, October 18. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. 11 Chinese national ang naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines sa Paracalla, Camarines Norte dahil sa iligal na konstruksyon ng minahan. Mula sa Camarines Sur, ang detalya hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ba itong konstruksyon na ginagawa ng 11 Chinese national na nahuli sa Paracalla? ESL nagpapatayo ng umano'y mineral processing plant ang mga Chino dito sa Paracale, Camarines Norte. Layo ng mga ito na mag-expand sana ng kanilang minahan. Ngunit ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Group, ito ay illegal sa batas. Nahuli ang mga Chinese national ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Immigration, Philippine National Police, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC at ng Armed Forces of the Philippines. Kinilala ang mga naarestong dayuhan na sina Liu Weishi, Casio Gu Huang, Chang Xixi, Cheng Shangxi
Liu Weimang, Yu Yunlai, Zhen Ziyu, Li Chun, John Zunren, Liu Peng at Sheng Yufan na pawang mga Chinese nationals. Ayon sa PAOCC, mayroong environmental compliance certificate ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng mga ito sa isang lugar, ngunit hindi ito maaaring mag-expand o sumakop ng ibang lugar sa kanilang operasyon. Dagdag pa ng mga otoridad na tanging tourist visa lamang ang naipresenta ng mga dayuhan, kaya hindi sila maaaring magtrabaho sa ating bansa. Sa ngayon ay nananatili sa kustodiya ng Bureau of Immigrations ang 11 Chinese national para sa investigasyon at proper disposisyon ng mga ebidensya na nakuha sa mga ito. Nakatakda ngayong araw ang inquest proceedings ng mga nahuling Chinese nationals. Samantala, pinuri naman ng PNP Regional Director Regional Office 5 na si Police Brigadier General Andre Dizon ang pagsisikap ng joint operatives at ng lokal na pamahalaan ng Camarines Norte upang mahuli ang mga suspect. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Nailigtas ng Philippine Coast Guard sa Central Tawi-Tawi ang 19 na individual mula sa human trafficking papuntang Malaysia. Makibalita tayo kay Marisol Montaño live. Marisol, kumusta na ang mga ito at nakauwi na ba sila sa kani-kanilang mga pamilya? Aga, kasalukuyan pang nasa kustodiya ng Ministry of Social Service and Development ng Bungaw ang mga biktima dahil sa psychological counseling at assistance ng lokal na pamahalaan bago makauwi sa kanilang mga pamilya. Nailigtas ng Philippine Coast Guard sa Central Tawi-Tawi ang 19 na biktima ng human trafficking na sakay ng barko patungo sana sa Malaysia. Ito ay matapos magsagawa ng joint operation ang Coast Guard Sea Marshal Unit Southwestern Mindanao kasama ang CGF Central Tawi-Tawi at PNP Maritime Police Station noong Biyernes. Na-rescue ang mga biktima matapos subaybayan ng Sea Marshal Unit ang sinasakyan nitong MV Ever Queen of Asia na dadaong sa bayan ng Bungaw. Ayon sa Municipal Interagency Committee Against Trafficking ng Bungaw, ang mga biktima umano ay naglalayong bumiyahe patungong Malaysia sa pamamagitan ng backdoor channel upang magtrabaho sa naturang bansa na walang legal na dokumento. Isinasailalim pa sa counseling at stress debriefing ang mga biktima. Nakatakda namang ibalik sa Zamboanga City ang mga ito upang ibigay sa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development o DFWD Region 9 upang matulungan na makabalik sa kanilang mga pamilya. Aga, nag-aantay pa tayo ng update mula sa DSWD Region 9 at Philippine Coast Guard kung kailan sila makakauwi sa kanilang tahanan at pamilya. Yan ang latest. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Marisol Montaño. Sisimulan na sa 2026 ang operasyon ng Davao High Priority Bus System ng Department of Transportation o DOTR ayon kay Secretary Jaime Bautista. Nag-request na rin ang ahensya ng dagdag na budget mula sa Kongreso maliban sa pondong galing sa Asian Development Bank at Local Government of Davao. Isang bus-based public transport ang naturang high priority bus na gumagamit ng modern fleets ng electric at diesel-powered bus sa 29 na ruta o 672.95 km road network sa lungsod. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang Bulkang Taal matapos nitong nakapagtala ng dalawang phreatic eruption events. Para sa detalye, makibalita tayo kay Aris Silvestre live. Aris, kumusta yung sitwasyon dyan sa iyong lugar at patuloy pa rin bang kinakikitaan ng abnormalidad ang Bulkang Taal? Yes, Aga, sa ngayon ay patuloy na nakikita na malinaw ang Bulkang Taal. Subalit, Aga, patuloy pa rin ito na nakikitaan ng abnormalidad ang Bulkang Taal. Muling nagbuga ng sulfur dioxide ang Bulkang Taal na umabot sa 1,256 na tonelada ngayong araw, na umabot naman sa 600 metro ang taas na ibinugang plume or singaw ng bulkan na patungong Timog Kanluran.
Ayon sa inilabas ng bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS kahapon, ay nakapagtala naman sila ng 2 phreatic eruption events sa Bulkang Taal. Sa ngayon aga, wala namang namataan o naitala ng volcanic earthquake o pagyanig ng lupa sa paligid ng Bulkang Taal. Pinag-iingat naman ng otoridad ang bayan ng Laurel at Agoncillo sa Batangas na apektado ng sulfur dioxide na malapit sa Taal Lake dahil nakakasama ito sa kalusugan ng tao. Aga, kung maaari magsuot ng maayos na face mask upang maiwasan ang paglanghap na nakasasamang amoy ng asupre upang maiwasan ang pagkakasakit sa baga. Gayunpaman, pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater at sa daang Castilla Fissures, maging ang pamamalagi sa lawa ng Taal. Kahapon aga, nagsagawa ang MDRRMO ng Agoncillo, Batangas sa pagmonitor sa malapit na barangay sa Taal Volcano Island. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Bukod sa phreatic eruption, aga nagkaroon ng ngayong araw ay simula October 12 hanggang kahapon isang volcanic tremor naman na tumatagal ito ng mahigit 10 oras. Ang volcanic tremors ay maliliit na pagyanig mula sa ilalim ng bulkan na tila kahawig sa lindol, sanhi ng paggalaw ng magma at gas pressure. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Agang. Maraming salamat, Ari Silvestre. Magpapadala ang Estados Unidos ng advanced anti-missile system sa Israel, gayon din na US troops na mag-ooperate nito. Layo nitong paigtingin ang air defenses ng bansa sa gitna ng missile attacks ng Iran. Ayon kay US President Joe Biden, ipadadala ito ng Amerika upang depensahan ang Israel. Batay naman kay Pentagon spokesperson Pat Ryder, mag-augment sa Integrated Air Defense System ng Israel ang deployment ng isang terminal high-altitude area defense. Bumisita sa Tampa area sa Florida, USA si President Joe Biden upang magsagawa ng aerial tour sa lawak ng pinsala ng Hurricane Milton, ang ikalawang malakas na bagyong nanalasa sa lugar sa loob ng ilang linggo. Sa kanyang pagbisita, nangako si Biden ng mahigit $500 million o 28.6 billion pesos na halaga ng ayuda upang maitayo ang napinsalang electrical grid sa estado. Tinatayang nasa 3 milyong negosyo at mga bahay sa Florida ang nawalan ng supply ng kuryente sa kasagsaga ng bagyo. Mahigit 825,000 pa rin ang hindi na ibabalik ang supply hanggang ngayon. 17 ang nasawi sa pananalasa ng Hurricane Milton. Thankfully, the storm's impact was not as cataclysmic as we'd predicted, but on top of 2 before it, just keeps getting worse. And but for some individuals, it was cataclysmic. All those folks who not only lost their homes, but more importantly, those folks who lost their lives, lost family members, lost all their personal belongings. Entire neighborhoods were flooded, and millions were without power. Nasawi sa pamamaril ang isang Indian politician sa Mumbai, India. Nangyari ang krimen malapit sa opisina ng anak ng 66 years old na si Baba Siddiqui na isa ring politician. Iniimbestiga ng pulisya ang kaugnay ng isang notorious crime gang at 2 tao na ang inaresto kaugnay ng pamamaslang. Isang dating local minister si Siddiqui at senior figures sa politika sa Maharashtra State na inaasahang magsasagawa ng legislative poll sa susunod na buwan. Umabot ang libreng serbisyo ng Members Church of God International o MCGI sa ating mga kababayan at iba pang nangangailangan sa regional areas ng North Queensland, Australia. Narito ang report ni Maeve Yandog. Iba't
Iba't ibang serbisyo ang natanggap ng mga bisita nating kababayan sa Queensland, Australia, kasabay ng selebrasyon ng Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International na ginanap sa Bobwood Cultural Hall ng Sarina, Queensland. Bukod sa free medical consultation, may libre ring groceries na nakuha sila sa MCGI Free Store. Mayroon ding food stalls kung saan libre ang lahat ng makukuhang pagkain. Free Australian visa consultation, free haircut, at libreng supplements. They're very good. Actually, it's really, really excellent. They're very attentive, especially to people who they really know are guests. You know, they offer you anything from water to food to chairs to everything. They're very welcoming. Bali, masaya, nakakagalak, nakakaano ng kalooban kasi okay yung mga tao, approachable sila. At the same time, may mga libreng serbisyo. Yun ang nakakatuwa kasi sa ibang wala kasi ganitong event. Kaya salamat sa Diyos at merong mga ganong gawain. Ilan sa volunteer doctors at nurses ng MCGI ay nagbiyahe pa mula sa kani-kanilang lugar. Ang standard consultation fee sa doktor dito sa Australia ay nasa $80 Australian o 3,000 pesos. Hindi pa kasama rito ang mga test kung kakailanganin. Ang mga gamot at supplements naman ay nasa mahigit $20 Australian o 800 pesos. Ito ang matitipid ng mga bisitang dumalo sa selebrasyon. Masaya po talaga sila na natutulungan natin at nakaka-avail po sila ng mga medication. So around more or less nakakatipid po sila ng $120. So masayang-masaya po sila na nakukuha po nila sa MCGI ng libre. Yun po, nakakatuwa po sa kalooban. Salamat po sa Diyos. Nagbigay din ng mensahe at pasasalamat ang Philippine Honorary Consul na si Attorney Cheryl Gabutero sa MCGI volunteers ng North Queensland. So congratulations, it's an absolute honor. You're servicing our community. It's almost like an extension of the Philippine Consulate Office itself, where we really look after one another and the community members. And I hope to be there someday soon to see your wonderful offerings that you give back to the community. Thank you. Magkakasamang nagtulong-tulong ang mga volunteer ng MCGI mula sa Northern Queensland region, partikular sa lugar ng Cairns, Townsville, Gladstone, Rockhampton at Mackay para isagawa ang selebrasyon. Aabot sa 60 Pilipino ang nakapag-avail ng libreng serbisyo ng naturang pagdiriwang. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naging matagumpay ang latest installment na Wish Date concert na ginanap sa Mall of Asia Arena kagabi. Nagpahayag naman ang saloobin ang karamihan sa mga artist at performer na first time sumabak sa live acting and performance. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Nawawala, may dumarating. Ganyan talaga ang buhay. Hindi mo alam kung hanggang kailan mananatili ang mahal mo sa iyong piling. Ngunit may mga dumarating din naman na babago sa iyong buhay. Isang kwento ng pamilya at pag-ibig ang muling nagpaantig sa puso ng mga manonood sa 15th installment ng Wish Date concert na pinamagatang Solace. Ayon sa mga bumidang aktor, nakarelate sila sa kanilang mga karakter na ginampanan dahil hindi ito nalalayo sa kanilang totoong buhay. Nung nabasa ko yung character description ni Karen, sabi ko, parang ako lang to. Kasi sobrang lapit niya sa akin na very mapagmahal sa parents, sa dad especially, and masunurin na anak, pero minsan kumukulit, nagiging pasaway din dahil nga nagmamahal lang din naman ako as Zonya and si Karen. Ang isa sa pinaka-favorite kong scenes was the one with Karen. Yung binibigyan ko siya ng payo.
nung ginagawa namin yun, iniisip ko yung daughter ko. She's 16 years old. So, for me, that's the most effective to prepare for a character. Yung i-relate mo yung sarili mo sa kanya. Bukod sa storya ngayong Wish Date Solace, inabagan din ng wishers ang live performances ng mga OPM artists and band. Ako naman, sa Letter from June, after i-release ng Between ng last Wish Date, after nun, talagang full support na. Full support, Letter from June. Actually, we're here to support Dionella. Kada pinapanood ko po sila live, it's always so new that parang every time na panoorin namin sila, kahit ulit-ulit na, parang it's still refreshing. So, yun po yung sobrang maganda. Naabangan ko lang po talaga yung kanta po nung Dilaw na Janice. Kasi favorite song ko po yun. Inaalay ko po yung song mo na yun sa crush ko kasi. Hindi naman binigo ng mga performer ang wishers dahil 100% performance level ang kanilang ipinamalas kagabi. Isang kamangha-manghang konsepto rin ayon sa mga first-time performers ngayong Wish Date, ang pinagsamang short film, live acting at live performances. To be honest, napaka-unique po nito. Parang bago siya sa akin, lalo na dito sa Pilipinas. Parang kung meron mang kapareho, baka sobrang kaunti pala or never ko pa po na-experience. Men, genius. Genius. I mean, I wish ako yung nakaisip nito. Ang laki na bibigay ng buhay ng musika sa pelikula. Tapos, yung kulay na dadagdag ng musika, dinagdagan niyo pa ng twist na yung totoong artist live ipaperform yung kanta. Kaya sobrang crazy. Kung sino man may idea nito, hands up. Itong iba, wala pa, never pa kami nakatugtog ng ganito. Yung may movie and parang yung live scoring. Parang live scoring yung music. So it's a very creative thing. Para naman sa KDR artist na Letters from June, isang bagong experience ito para sa kanila dahil hindi lang ang kanilang bagong kantang Nasaan Ka Na, na team song din ng Wish Date Solace ang kanilang inawit sa Mall of Asia Arena kagabi. This is the first time that we're going to be performing a lot of other songs. We performed 4 songs, and all of the songs have different genres. There's K-pop, there's like 80s synth pop and stuff, and then there's a lot of different other genres in the songs. Yeah, it was a bit challenging for us, pero I think we managed to push through and to succeed today. Yeah, and have fun. Yeah. Isang gabing punong-puno ng emosyon, talento at musika ang natunghayan ng mga nanood sa pinakahuling installment ng Wish Date kagabi sa MOA Arena. Hindi lang audience ang nag-enjoy, kundi maging ang mga aktor na gumanap sa kwento at performers na nagtanghal para sa wishers. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 11 na nagsasabi, "Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas." At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.